Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Trending at usap-usapan ngayon ang naging matapang at mainit na pahayag ng Vice President Sara Duterte. Paano ba naman? Hinamon lang naman niya ang mga opisyalis ng gobyerno na magpa-test. Sa kanyang mensahe sa publiko, sinabi ni Sara Duterte na gagawin niya lahat ng test na magpapatunay na nasa tamang pag-iisip siya upang mamuno sa bansa. Tama naman yan, kasi hindi din natin alam yung mga nakaupo dyan sa kongreso. Kung inaano nila magpa-drug test sa mga tao, dapat sila mismo magpa-drug test. Sila mismo ang una. Yan ang dapat. Yan ang matino na pag-iisip. Ngunit ayon sa kanya, dapat din itong gawin ng lahat ng opisyal ng gobyerno kasama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Kasi tama yan. Dapat isulong natin. Dapat tayo mga netizen, dapat tayo mga botante. Sila ang may kailangan sa atin nung panahon ng eleksyon. Dapat mayroong drug test. Mas mainam din na gawin din nila ang test sa harap ng taong bayan. Big correct. Psychological test, neuropsychiatric test, kahit ano pang test, yan, gagawin ko yan. Dagdag ko pa ang drug test, pero dapat magpa-drug test ang lahat na nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Office of the Vice President sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of the Representative. Diyan talaga ang may mga anomaly dyan. Dapat yung mga congressman na yan, may drug test din yan. Sa lahat ng departamento ng ating pamahalaan, yan ang mainit at matapang na pahayag ni Sara Duterte, ng ating butihing pangalawang Pangulo ng Pilipinas, ang most voted person. Mataas pa ang boto niya kaysa presidente. So dagdag pa ni Inday, sabi din niya na yung mga politiko may mga bahayan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, Singapore, Australia, France, sa UK, sa US. Hindi yan sila, yung mga politiko, hindi yan sila makabayan. Kung magkakaproblema yan, doon yan sila titira sa ibang bansa. Ang Pilipino, saan sila titira? Mahirap nga, wala nga silang pera, yung iba nga wala ngang mga bahay, diba? Dapat isipin yung mabuti, mga voters, kung sino talaga ang ibuboto ninyo ngayong eleksyon. So ito yung live ito ni Sara 14 hours ago, na umano lang naman siya ng 7.1 million views, 58.6k shares, 129k comment, at saka 308k reaction. Walang mga emoji na puro mga positive. Ang daming nagmamahal kay Inday. So basahin natin yung mga komento ng mga nagmamahal sa kanya dito. Good evening, our beloved. Praying for you, we love you, BP Inday. Good evening, Madam BP. God bless you. Good morning po, ma'am.
Suli Duterte po kami. Good evening, Madam Vice President. Watching from Antique. So, kita niyo yun guys, ang dami talagang nagmamahal sa kanya. Hindi lang dito. Dami talaga, tapos may prayer rally mamaya. Tanggalin na ang audio, martial na yata. Ginurgor yung audio. Curtailment of freedom of expression na to. Madam BP, wala pong audio, no sounds po, laban lang tayo. May 2028 president. Lagutan talaga yan sila. Inday Sara, our next president. Inshallah, kami po mga Muslim ay laging nagdarasal sa nagabayan po kayo ng Allah sa ating landas at panatilihing ligtas laban sa mga masasamang tao at pangyayaring hindi ka nais-nais. Manahal ka namin, Inday Sara. We're OFW around the world. Support our Vice President Sara Duterte. There's no audio, kindly resend again po. Martial na po. Inalis na ang audio nyo. Maayong gabi sa imuhana. Sana ang buong Mindanao ay bigyan ng halaga ng sa ngayon, Inday Sara. Kailangan ng lahat ng mga tao buong Mindanao at sana wag kang magpakumbati sa mga taong nakasama mo sa ilang taon lang dyan sa Luzon. Wag ka muna dyan, babalik ka sa Mindanao at ikaw pa rin ang Vice President ng buong Pilipinas. Nandyan naman si Marcos sa Luzon at yun ay hindi ko gustong mag-away ang taong bayan, ang taong nagserbisyo sa mga taong mamamayang Pilipino. May sounds kanina, naka-live siya, pero ngayon wala ng sounds. We're here for you, Inday Sara, walang iwanan. No audio because of music rights. Inday Sara, maraming salamat sa tama. Salamat po, tama po, maganda ang panukala mo na ipa-drug test lahat ng mga government official. Simulan po ninyo sa public gaganapin para makita ng taong bayan, pati po ang kapulisan dapat kasama din para makapagserbisyo ng tama sa taong bayan. Kami po ang OFW ay fully support po sa hard work ng bumubuo ng Vice Office of the President. Maraming salamat po sa serbisyong totoo ninyo sa taong bayan. Laban lang po kami mga OFW, sulit ang support sa inyo. Nakamute kayo, Ma'am Sara. The control are in their side. We love you. Hello, Inday Sara. Ulitin po ninyo i-post ang video na ito. Wala pong sounds. Hindi namin alam kung anong sinasabi mo. Re-upload ulit po para maintindihan ng mga tao ang nakalagay sa video has no sounds. We love and support BP Sara Duterte watching from Kuwait. Attention, ginawa po kasi ni BP ng Reels ang portion ng live audio niya kanina kaya nawawala ang sounds niya. Talaga, kung gusto nyong sounds, doon kayo sa live video niya manood. Sinundan siguro ang instruction ni Meta na gawing Reels ang video, kaya yan, wala talaga sounds pa ganun. Sana ikaw ang next maging presidente ng ating bansa, Madam, dahil kayo po ang totoong may malasakit. Watching from Saudi. May sounds yan kanina, actual live. OMG, naka-censored ba ito? Why walang sounds? Grabe sila. So, nawinala kasi yung sounds ng iba dito. Ipagtanggol po ang katotohanan at karapatan ng Pilipino sa ating bansa. Sugpuin po ang talamak na droga, karahasan, korupsyon sa ating bansa. Itaas ang edukasyon ng mga kabataan para sa kaunlaran at kinabukasan ng ating bansa. Sana mag-aisa tayong lahat para sa ikakaunlad at kinabukasan. We support you, Inday Sara, praying always for your city. Stay strong. The speech delivered by BP this morning Canada time was marked by its deliberate and carefully crafted nature. The assertion made by Chua convicted Castro that BP's statement was impeachable, implying that she was acting as counsel for Attorney Laika was merely consolatory gesture aimed at calming her, age stated Chief of Staff. There is no legal document or written representation duly signed declaring BP as Attorney Laika official
lawyer. We love you, Ma'am BP. God bless at ingat po. Next president para sa bansa, nandito kami. Ninang, lagi nakasuporta po sa iyo sa pagtakbo mo. Kakampanya ko po kayo dito sa Bulacan, Ninang, dahil alam ko po kung gaano kayo katapat maglingkod at magserbisyo sa bayan, sa tao. Saksi ako, Ninang, noong tumira ako sa Davao, 22 years. Kaya buong suporta ko po sa inyo mula noon hanggang ngayon. Hindi na magbabago, na natili po sa puso ko ang pagkatao ko, Ninang. Salud po, Ninang. Madam BP, praying for your and your family. For sure, you will come out stronger than ever as a person. God bless you. Google lang po, daming nagmamahal sa iyo. Meron po sa akin sounds. Hi, Ma'am Inday, Sara Duterte. Ma'am, huwag kayong sumuko sa mga taong nasa masama imahe para sa bayan, sapagkat kahit anong mangyari ay nananaig ang matuwid at gawain. Gaya ng ginawa mo, Ma'am BP Inday Sara, ako'y humiling sa Allah na gabayan kayo niya ng tamang gabay laban sa mga tiwaling gobyerno. O Allah, ibigay sa aming mahal na BP ang tamang gabay at manaig ang katotohanan, at lalong hinihingi namin yan, Allah, na padapain mo sa lalong madaling panahon ang mga masamang imahe at tiwaling gobyerno sa aming bansa. Amen, Yala. Ya Allah, mabuhay BP Sara Duterte. So, ang daming nagpaabot ng suporta kay Madam Vice President Sara Duterte, kasi siya lang naman ang politiko. May mangilan-ngilan namang politiko na totoo talaga yung serbisyo sa mamamayang Pilipino, pero mostly ginagamit lang tayong mga mahihirap, lalo na dyan sa kongreso. Ginagamit lang ang mahihirap. Sila lang ang nagpapakayaman. Yung pondo, hindi nila ginagamit sa taong bayan. Ginagamit nila sa pang-sariling interes lamang. So sana huwag tayong magsawang sumuporta sa ating mahal na pangalawang Pangulo dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli, Caridad Official TV. Thank you so much and God bless us all.